Mampaginhawa ba o posibleng ikadisgrasya? Binabatikos ngayon ang rampa sa bagong istasyon ng EDSA Busway sa Quezon City na masyado raw matarik para sa mga PWD. At pinusuhan niya ni Jonathan Andal sa Barangay Saksi Online. Mga tawirang nanggigitata, mga bangketang bukod sa makitid ay maraming nakaharang. Ilan lang sa mga problemang itinatawid sa mga lansangan sa Metro Manila, mahirap lalo sa persons with disability. Ang rampang ito sa bagong istasyon ng EDSA Busway sa PhilAm Quezon City ginawa para sa kanila, pero pinupuna dahil bukod sa matarik, delikado pa raw. Tinanong namin ang mga kapuso online kung anong masasabi nila rito. Sagot ng ilan, kawawa raw ang mga naka-wheelchair. Posible raw na mahirapan sila dahil sa matarik at delikadong rampa. Ang iba naman, pinuna ang tila hindi pagpapahalaga sa mga PWD at mga matatanda na gumagamit nito. Pinuntahan namin kanina ang istasyon kasama si Nelson, isang wheelchair user ng grupong Safe Haven. Mula sa bangketa, nag-elevator muna si Nelson paakyat sa footbridge. Pero sa unang rampa pa lang paglabas ng lift, ang hirap. Hindi ko kaya talaga. Sinubukan din nila ang inirereklamong PWD ramp. Hindi ko po talaga siya kayang subukan. Dahil napakatarik po niya. Kapag dumire-diretso ako doon, ay bakal nga, baka doon ako sumuot sa bakal. Sa tulong ng kanyang kasama, sinubukan pa rin ni Nelson na bumaba pero paatras. Kaya? Kaya naman. Kinailangan pa ni Nelson na humawak sa railings para tulungan ng kasama na putol naman ang isang kamay. Mahirap talaga. Hindi siya kaya talaga kahit na professional na gumagamit ka pa ng wheelchair. Talagang madulas, matarik, hindi siya standard talaga. Ayun sir na nag-assist, mahirapan ba kayo? Medyo mahirap talaga medyo. Ipinakita namin ng rampa kay Architect Armand Eustachio, isa sa bumalangkas ng unang amyenda ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng Batas Pambansa bilang 344 o ang Accessibility Law. Alinsunod sa batas, dapat nasa 4.8 degrees lang ang incline ng mga PWD ramp. Pero nang sukatin niya ito gamit ang inclinometer, 14.15! So sobrang laki ng difference. 10 degrees steeper. 10 degrees steeper than 1 and 12. Sabihin matarik po. Matarik talaga. Bagamat may standard na inirekomenda, nakasaad din sa batas na maaaring hindi sumunod sa standard ng maximum gradient o anggulo ang mga ramp na ilalagay sa mga overpass at underpass. Sabi ng MMDA kaya nila ginawa itong rampa kasi yung elevator pag umakyat, hindi papantay dito sa may footbridge. Hindi naman daw nila pwedeng itaas pa yung elevator kasi tatama na dun sa may MRT. May binigay na requirement ang MRT na kailangan ganito ang awang nyo doon sa namin, sa structure namin. So kaya anong nangyari, medyo nag-steep. May solusyon daw sila sa pinupunang rampa, lagyan ng hawakan ng railings nito para may kakapitan. Di ba lagi kami binabatikos na mahirap umakyat na sa mga footbridges namin, hindi sila maka-access sa mga loading stations. So yun yung ginawang solusyon, lagyan ng lift. But yun nga ang problema, restricted yung espasyo, yung lugar. Sana po, pagka gagawa po sila ng ganito, ikukonsulta muna po sa amin. Kasi kami po yung gumagamit nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.